Okay, sige, tayo muna ay magbasa ng banal na kasulatan habang naghihintay sa ating mga kapatiran. Amen? Okay, sige, tayo magsisimula sa aklat na Mateo chapter 5. Kasi nakaraan, Matthew chapter 4 tayo. Yan, sa Matthew chapter 4, ang pagtukso kay Jesus, kasi pinag-fasting siya. Tapos ang simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea, ang pagtawag sa apat na mangingisda. Okay? Pangangaral sa pagpapagaling ni Jesus. Pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. At tayo naman ngayon sa chapter 5, ang sermon sa bundok, ang mga pinagpala, asin at ilaw, at ang daming katuruan tungkol sa kautusan, ang katuruan tungkol sa pagkagali, ang katuruan laban sa pangangalunya, paghihiwalay dahil sa pangangalunya, katuruan tungkol sa panunumpa, ang dami pamagat niya, katuruan laban sa paghihiganti, pagmamahal sa kapwa. Okay, yun yung mga pamagat niya sa Matthew chapter 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pamagat sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verses 1 to 48. Okay. Kaya tayo muna mag-pray bago tayo magsimula sa ang sermon sa bundok. Amen. Tayo mag-pray, Lord. Salamat po sa buhay at kalakasan yung pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Patawaran mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, sa isip, salita at gawa. Hallelujah, Lord. At loobin mo na ang iyong salita na aming mapapakinggan, Panginoon, ay lubusang maunawaan namin. Kaya Ama, ang iyong banal na Espiritu ay hiling namin na pangunahan kami sa umagang ito upang higit namin malaman at hindi lang yun maisagawa ang mga katuruan at kaalaman at pagtuturo mo na nais mong ibahagi sa amin. Salamat po, pagtubayan mo kami, palakasin, pagpalain, espiritually, Panginoon, maging sa kalusugan din naman, piskal, Panginoon, at pinansyal pagpapala, Panginoon. Ganun din sa mga kapatiran namin wala pa rito, patubayan mo sila at iadya mo po kanilang paniyapak sa lugar na ito, pagawa't masama ang panahon, maambon, Panginoon, nawa, hindi ito maging dahilan upang hindi sila makadalo at makasama namin. Sumumbat magpuri sa iyong dakilang ngalan. Salamat po, ikaw may taas, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Kaya Matthew chapter 5 verses 1 to 48. Okay? Ang sermon sa bundok. Okay, sabi rito, Matthew chapter 5 verse 1 and 2. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Yun. Nakita ni Jesus yung maraming tao. Si Jesus Christ sinusundan ng mga tao ng panahon. Siya'y nagpapagaling, nagtuturo, nangangaral ng mabuting balita. Umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Okay. Ito na yung tinuro ni Jesus Christ, ang mga pinagpala. Okay? Umakyat si Jesus sa bundok kasi nakita niya maraming tao. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Okay? Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad. Okay? At sila'y tinuruan niya. Okay, ito na. Yung tinuro ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga pinagpala. Sabi rito, mapalad ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. O, tandaan natin ito, mapalad yung mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos. May kilala ba kayong tao wala nang inaasahan sa buhay niya? Marami. Okay? Tayo. Okay? Dapat wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi lang yung literal na buhay, marami talagang tao wala nang inaasahan. Ito yung mga iniwan ng asawa, namatay ang asawa, ano ba? May mga anak, hindi na kayang maghanap buhay, may mga kapansanan yung mga anak, may kapansanan maging siya man, may mga matatanda na, ayan, may mga wala nang kakayanan.
sa kanilang buhay, kundi ang dapat gawin na lang nila ay isalig ang kanilang buhay sa Diyos. Kaya pag-pray natin yung mga tao na nakikita natin ganun at nawa makilala nila ng lubusan ng Diyos. Amen? Mapalad ang mga nagdadalang hati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yung mga nalulungkot, mas mga nabibigatan sa kanilang buhay na parang wala ng pag-asa. Kung sila'y lalapit sa ating Panginoong Hesus, aaliwin sila ng Diyos. Kaya tayo, damayan natin yung mga taong nagdadalawang hati, na taong mga nakikita natin, lalo tayo mga sa buhay natin, hindi naman nakakaranas ng mga ganoon. Damayan natin sila at ipakilala ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating Diyos. Okay? Sabi doon, mapalad kasi sila. Kaya pag-uulan natin sila ng hindi napansin. Yung mga walang inaasahan, kundi ang Diyos, at yung mga nagdadalawang hati. Damayan natin sila. Tayong mga kumikilala sa Diyos. Okay? Ito'y tunuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Okay, ulitin ko lang. Matthew chapter 5 verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Kasi daming tao Ngayon si Jesus Christ umakyat sa bundok. Pagkaupo niya, umupo siya. Lumapit ang kanyang mga alagad. Lumapit yung 12, yung kanyang mga alagad. At sila itinuruan niya. Itinuro ito ng Diyos, kanyang mga alagad. Kaya tayo mga alagad ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, kailangan natin itong gawin sa iba, sa ating kapwa, yung mga tinuro ng ating Panginoong Hesus. Ito yung katangian kasi ni Jesus Christ na dapat nasa sa ating mga lingkod niya. Okay? Sila yung tinuruan niya, mapalad ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang nagdadalawang hati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Kaya tayo sa buhay natin maging mapagkumbaba tayo upang tayo mapagpahala ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Kaya isipin natin at hanapin palagi natin ang salita ng Diyos. Okay, sabi ng Bible, ang tinig ng Diyos kapag iyong narinig, ang iyong puso'y huwag mong patigasin. Okay? Hanggat ang araw ay matatawag pang ngayon. Kaya hanggat meron tayong naririnig na salita ng Diyos, sikapin natin itong mapakinggan at nawa, huwag na natin pakinggan basta-basta. Itanim sa ating mga puso. Put in action. Okay? Kasi upang mawalan din ng saysaya kapag pinapakinggan lang natin. 7, mapalad ang mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Kaya tayo kapag naawa sa ating kapwa, mapalad tayo. Okay? Kaya yung awa natin, ibigay natin yan sa ating kapwa. Utos ng Diyos, pagmahalan kayo, at ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal yan sa kapwa. Ito kasi ang katangian ni Jesus Christ na dala-dala niya nung siya ay naging tao, na ipinapasa niya sa atin para mamuhay din tayong kagaya niya. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya sa lahat ng pagkakataon maging malinis ang ating kalooban, ang ating puso, lalo na yung ating isip. Okay, nawa, maging malinis siya para hindi marumihan yung ating puso. Okay, sa lahat ng pagkakataon isipin natin yung iba, huwag yung ating sarili. Okay, huwag tayo maging makasarili. Isipin natin palagi yung iba kasi yung isip ni Jesus Christ ay para sa kanyang mga anak. Kaya nga siya bumaba, namatay at napako sa cross para sa atin. Hindi niya inisip yung sarili niya. Siya ay Diyos. Hindi niya pinagpilitang mabuhay pantay ang Diyos. Naging malinis ang kanyang puso. Okay? Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Ito yung mga taong nais ng katiwasayan. Nais ng payapa, tahimik, maayos na buhay. Yan, nais niya. Kaya gumagawa sila ng paraan sa lahat ng pagkakataon na lahat ng mga bagay ay maging maayos sa paningin ng Diyos. Okay? At sabi dito, mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Yung mga nag-iisip ng mabubuting bagay sa kapwa, sa kapaligiran, sa lipunan. Ito yung mga taong may concern sa bawat isa na magiging maayos ang lahat ng daloy o takbo ng buhay ng bawat isa. Mapalad, sabi rito. At sabi rito, ituturing ng mga anak ng Diyos. Okay? Kasi yun yung konsepto ng isang tunay na anak ng Diyos, yung gusto ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Amen. Nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng lakas ng loob, nagpapahayag ng mga bagay na pwede nang gamitin para magpatuloy sa hamon ng buhay. Amen.
Nagpasa ng mga hatak ng kaaway sa kanyang daraanan. Nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagpapanatag ng ating kalooban at kaisipan para isalik sa Diyos ang ating tiwala. Amen? Then, mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ito yung mga taong matibay na pinaninindigan ng salita ng Diyos. Hindi nagpapadala sa hirap ng buhay, hindi nagpapadala sa kahit anong mga udyok ng mga tao sa kanyang paligid. Okay? Ito yung mga naninindigan at nagiging martir sa paningin ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod. Ito yung mga nakakaranas ng persecution sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy lang dapat sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Okay? Yung kaharian ng langit ay bukas sa mga taong ganito, sa mga taong totoong naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Mahirap man, o masaya ka man, o malungkot, o sabi nga kay Timothy ni Pablo, napapanahon man hindi, pag-aral mo ang mabuting balita, ano man ang iyong sitwasyon. Nakakaranas ka man ng kahirapan, walang-wala ka man, nalulungkot ka man, o tinalikuran ka na ng lahat, pero ikaw nananatili pa rin, sabi rito, mapalad ka. Bakit? Mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? Makakaakyat tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, kaya manindigan tayo sa katotohanan, ano man ang mangyayari, lalo na ngayon, nakikita natin, malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Okay? Manindigan tayo. Huwag tayo puro pagpapaalala. Puro biyaya. O, pag nakakita tayo sa iba ng biyaya, lilipat tayo doon. Hindi na natin inisip yung mga natutunan natin. Tapos yung mga pangangailangan natin, hinahanap natin palagi. Ngayon, nagiging focus na tayo sa material na bagay. Amen? 11. Medyo nagbabadya ang ating sipon. Okay, sisiponin natin. Pero sa pangalan ni Jesus, I declare healing sa aking katawan. Amen? Kasi medyo nagpapalit-palit yung panahon eh. Kaya yung ating katawang lupa ay talagang bumibigay din. Pero sa pangalan natin Panginoong Jesus may kagalingan. Amen. 11. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinapalatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungaling ng nganinga ng dahil sa akin. O mapalad, pinagpala, sabi rito, yung mga nilalait at inuusig. Kaya tayo kapag nilalait ng tao lang dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus, wala namang pera dyan. Kaya ka lang ihirap dahil dyan Puro ka praise the Lord, puro ka hallelujah, puro ka amen, amen. Wala ka namang makain. Yung mga gano'n. Kasi ganun talaga yung mga persecution sa atin kapag tayo mga sumusunod kay Kristo talaga, maraming mga bagay tayong tatalikuran. Maging trabaho natin, pag-aaral natin, kung minsan magpapawayaan natin yan. Pero sabi rito, pinagpala tayo. Dahil doon, uusigin tayo ng tao, hahamakin tayo, paparantangan ng mga bagay na hindi naman totoo. Okay? Pare-pareho lang naman kayo. Yung mga ganun mga bagay. Huwag tayo malungkot. Sabi dito, pinagpala tayo. Okay? Okay, 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya din ang mga ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Gayon din kasi yung ginawa ng mga tao sa mga propeta ng panahon. Inusig din sila, hinamak din sila, pero hindi sila natinag. At ngayon, nakamtanan niya ang gantimpala. Malaking gantimpala nila ngayon sa kaharian ng Diyos. At tayo rin naman ganun ngayon. Yung mga una-una sa atin, ay talagang naranasan ito. Kaya hindi rin natin maranasan. Kaya pinagpaunan na sa atin ang banal na kasulatan na pinagpala tayo kapag tinitiis natin yung mga bagay na ito at hindi tayo nagpapadala sa sanglibutan ito. Okay? Kasi ang nasa sanglibutan ay nasa ng mata, pita ng laman at kaligayahan ng bundok ito. At ang nasa sanglibutan nito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo ayon sa unang uwan. Okay? Kaya chapter 5 verse 19, okay? Kaya magpatuloy lang tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kahit na inuusig, inahamak tayo, pinaparatahan dito to, manatili tayo matatag sa ating buhay, okay? Kasi ito ang katangian ng mga tunay na Kristiyano na tinatawag. Amen? Saan ba tayo? Verse 13, asin at ilaw, okay? Matthew chapter 5 verse 13, asin at ilaw. Kaya sa nauna nating mga binasa, tandaan natin pinagpala tayo. Ito yung katangian ng ating Panginoong Jesus na dapat meron tayo. Kaya hindi doon natatapos yan.
Dahil tayo mga alagad ng ating Panginoong Hesus, na sinasabi natin ang katagian ng Diyos ay nasa atin kasi tayo yung mga namumuhay sa buhay ni Kristo na, tayo yung mga lahing pinili. Grupo ng mahalikang pari. Tayo nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus sa mga buhay na patuloy na nagbabago o tinatawag ng mga ipinanak na muli, ipinanganak na muli o born again. Born again Christian na tinatawag. Yung buhay natin ngayon, dapat tayo ang asin at ilaw ng mundong ito. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 13, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kung di itapon at tapakan ng mga tao? Alam naman natin ang asin. Ang asin ay ginagawang pampaalat o panlasa sa mga pagkain, especially sa mga ulam. Kaya kung walang asin, hindi magiging masarap ang isang pagkain. Walang lasa, mataba, okay? Walang kabuluhan. Kaya kapag magluluto tayo ng ulam, nilalagyan niya ng asin. Okay? Para magkaroon ng buhay, may kabuluhan. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos at tagasunod ni Kristo, dapat tayo magsilbing asin sa mga taong matabang o walang mga pananampalataya, o dapat tayo nakakahawa sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Hindi tayo ang nahahawa nila, okay? Tayo nagiging panlasa, nagiging sarap sa isang pagkain, okay? Ibig sabihin nito, dapat sa mga tao, tayo ang nakakahatak sa kanila, hindi tayo ang nahahatak nila, hindi tayo na aaya nila sa mga walang kabuluhang bagay, lalo na sa pagsamba sa Diyos. Okay? Kaya huwag tayo patalo-talo ng mga Kristiyano, dapat tayo mga asin, tayo ang magiging alat ng mga tao, hindi tayo ang mahahatak nila, kundi tayo ang makakahatak sa kanila. 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Okay? Tayo naman ngayon, sabi rito sa 14, ang ilaw. Tayo yung tanglaw ng mga nandidiliman dapat. Wala din naman tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inalalagay niya iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Sa halip, ang ilaw ay dapat ay nagiging pang-ilaw sa mga nagdidiliman para sa mga lumalakad sa dilim patungo sa kanilang destinasyon para alam nila ang kanilang daraanan. Kung sabihin tayo example o huwaran o tayo taga-akay nila. Yan nga, gaya na sinabi natin, huwag tayo ang aakayin. Dapat tayo ang mang-aakay sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Tayo ang aakay sa kanila. Dalhin natin sa church na ito para dito natin sila tuturuan ng salita ng Diyos. Huwag tayo ang pupunta sa ibang church para akayin nila na hindi tayo matututo ng salita ng Diyos. Tandaan natin yan. Kaya dapat yung pagiging lingkod natin ay alam natin, may pamilya tayo na dapat natin sinusuportahan sa ating tahanan. At ang tahanan na yun, itong ating iglesia. Okay, at dapat dito natin dinadala yung mga tao walang pamilya o walang mga churches o mga tao maaaring mapahamak pagdating ng panahon. Kaya maging asin tayo sa kanila, maging ilaw tayo sa kanila. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang yung ilaw sa harap ng mga tao pang makita nila iyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kaya pakita natin yung kabutihan ng Diyos na nasa sa atin upang makita nila yung ilaw sa buhay natin, yung asin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na nananatili sa bawat buhay natin na ibinabahagi natin sa kanila. Amen? Kaya purihin ng Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoong Hesus. Asin ang ilaw, ayaw natin kalilimutan. Tayong mga hinirang ng Diyos, tayong mga Christian na tinatawag mga born again, ang asin at ilaw ng mundong ito. Panindigan natin yon. Amen? Matthew 5:17, sabi rito, katuruan tungkol sa kautusan. Amen? 17 to 20. Katuruan tungkol sa kautusan. Okay? Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan. Ang mga propeta na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Okay? Yung kautusan ng Diyos ibinigay sa tao hindi para ipawalang bisa. Sabi rito nang dumating si Jesus Christ. Ang katotohanan, ang kautusan na yun, kaya dumating si Jesus Christ ay para gawin niya sa ating mga buhay. Kaya kailangan natin tanggapin si Jesus Christ bilang Hari, Panginoon
Panginoon at Diyos sa ating buhay at tanggapin ang banal na Espiritu upang ang kautusan ay matupad sa ating buhay. Ito yung pangako kasi ng Diyos sa ating, pangako pa kay Abraham, na isusulat ko sa inyong mga puso ang aking kautusan. Ito yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At dahil dito nagkakaroon tayo ng kaliwanagan. Dahil siya asin at ilaw sa ating buhay na dapat tayo rin naman ay maging asin at ilaw kapag tinanggap natin siya. Kaya ito yung pagsulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating mga puso ng kautusan ng Diyos. Kasi kautusan, di natin kayang gawin yan eh. Magagawa lamang natin yan kapag nagsuko tayo ng buhay sa ating Panginoong Hesus at kapag pinadala na ng Ama ang banal na Espiritu sa ating mga puso, mga malinis na nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Hesus. Doon papasok si Jesus Christ at mananahan sa ating buhay at isusulat ng Diyos sa ating mga puso ang kautusan. Magagawa na natin ito sa ating mga buhay sa tulong ng ating Panginoong Hesus na nakatira sa ating mga puso. Amen? Kaya malaking pagbabago ang nagagawa sa ating buhay. Yung dati nating buhay, hindi na natin naiipamuhay, okay? Meron na tayong buhay na patuloy na nagbabago, na nilikhang kalarawan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Siya na yung nabubuhay sa buhay natin eh. Tayo na yung mga born again na tinatawag. Kaya pagiging born again, hindi ito salita, hindi ito relihiyon, ito ay buhay na patuloy na nagbabago. Bakit? Ito yung time na sinuko mo yung buhay mo sa Panginoong Hesus. At ito yung time na bumaba yung banal na Espiritu sa buhay mo upang manahan sa puso mo at maghari. Kaya nagagawa mo na yung mga extraordinaryong bagay na hindi mo nagagawa noon. Lalo na yung mga kasamaan, yung mga kasalanan na ating nagawa nung nakalipas. Okay, dati masama ugali natin, ngayon di na, walang pigil ang ating bibig. Ngayon hindi na, may kahinahunan na tayo, may bunga na ang banal na Espiritu, pag-ibig, katatagan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kaya examine natin yung ating mga sarili ha. Kapag naroon pa sa atin yung mga bagay na yan, isipin natin maigi na baka hindi pa tayo nagsukol ang buhay sa ating Diyos kasi wala pa yung Holy Spirit. Kaya sa mga tao, shout out sa mga tao na may galing puot at sama ng loob pa sa kanilang puso. Okay? Baka wala pa yung Holy Spirit dyan at naghahari pa tayo. Yung sarili natin, yung self natin, yung I, yung self-centeredness natin, nandiyan pa rin. Amen? Kasi pinapost natin ito sa ating YouTube, kaya sa makakapanood nito, examine natin ating mga sarili. Baka naghahari pa rin sa atin yung ating mga sariling laman. Wala pa yung Holy Spirit, kaya meron pa tayong galit, puot, sama ng loob, inis sa ating kapwa. Tayo pa rin ang nasusunod, hindi yung pamatayin ng Diyos. Tandaan natin yung kautusan. Nagagawa yan natin kapag sinuko natin yung buhay natin kay Jesus. Kaya yung buhay ni Hari David, talagang kahit si King Saul na pinapatay siya, hindi niya ginagantihan. Kasi alam niya, kautusan, alam niya na ibinigay sa kanya ng Diyos yun at dapat niyang sundin ng Diyos. At nananahan sa kanya ang banal na Espiritu na kumukontrol sa kanya para gawin ang tama. Napagamat kagaya rin natin siya na nagkakamali. Kasi tayo mga tao, hindi pwedeng hindi tayo magkakamali sa buhay natin dahil nandito pa tayo sa mundo. Kung gusto natin huwag magkamali, kailangan natin lisanin ang daigdig na ito at lumipat na sa totoo nating tahanan. Kaya lang, hanggang nandito pa tayo, hindi pwedeng hindi tayo magkakamali. Pero hindi dapat tayo magpaalipin pang muli sa pagkakasala. Kaya lagi tayo magko-confess sa Panginoon, mag-repent. At pag nag-repent tayo, dapat may pagbabago. Ang ibig sabihin ng repentance, sa salitang Griego is metanoia. Metanoia, ang ibig sabihin metanoia sa English word, pagbabagong isip, pagbabago ng puso. Dapat may nagbabago sa ating ipinahayag na pagrugdog na paghingi ng tawad sa Diyos. Dapat yung kasalanan natin na hindi natin ng tawad sa Diyos ay hindi na natin nagagawa. Ang tawag doon repentance, pagbabagong buhay. Okay? Kaya Matthew chapter 5 Verse 17, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan, ang mga propeta, at naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Kaya si Jesus Christ dumating para gawin ang kautusan na hindi natin kayang gawin sa ating mga puso. Kaya hindi tayo gumagawa ng kabutihan na dapat nating ginagawa. Okay? Si Jesus ang gumagawa ng mga kabutihan na dapat nating gawin. Kapag ang kabutihan ay ginawa natin sa sarili nating paraan, ang tawag doon, kasalanan o religion.
ginagawa natin yung tama sa kaparaanan natin na wala sa kautusan, wala sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kapag ginawa mo yun, ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, ang Diyos mo, sarili mo. Ikaw nagkakasala ka kasi hindi ka marunong sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang kasalanan kasi, pagsuway sa utos. Kaya hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos. Gumagawa ka ng sarili mong kautusan sa buhay mo. At kapag yung mabuting bagay na sa palagay mo, alam mo, ang iyong ginagawa sa sarili mo, ang tawag sa iyo, religionist person, rehelyosong tao, okay, na hindi pwedeng magmana ng buhay na walang hanggan. Ang mga taong rehelyoso, tandaan natin yan. Kasi ang Diyos dapat, ang Diyos natin, hindi yung sarili natin. Kaya isang mabuting bagay na hindi sinasabi ng banal na kasulatan, dapat hindi natin yun ginagawa. Okay? Kahit na napakabuti pa ng benepisyo na yun sa ating buhay. Kahit na sa palagay natin, tama naman yun. O 1,000,000 taong maliligayahan. Hindi natin dapat gawin yun pag hindi nakasulat sa Bible. Sa banal na kasulatan. Example, paano ba yun, Pastor? Ano ba example ng gano'n? Kagaya ni Haring David, lagi ko sinasabi yung siya'y nag-census. Wala namang masama sa pagbilang ng kanyang mga tauhan. Ng kanilang mga mamamayan. Wala namang masama doon. Binilang niya lang naman yung kanilang mamamayan. Yung mga hukbo niya, yung mga pamilya, mga babae at lalaki. Wala namang masama. Bilangin mo yun. Paano naging masama yun? Kasi hindi yun inutos ng Diyos. Wala yun sa kautusan sa buhay natin. Wala sa Bible. Hindi nakasulat sa Bible. Huwag natin gagawin. Kapag wala sa Bible, kahit mabuti pa yung benepisyo nun o mabuti pa sa palagay mo, huwag mong gawin yun. Masama yun sa paningin ng Diyos. Ang mabuti ay yung utos ng Diyos. Kaya si Jesus Christ, sinabi niya, makinig kayo mga kapatid, kaya si Jesus Christ, sinabi ng binatang mayaman, mabuting guro. Paano ako makakapuntang langit? Sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kasi ang mabuti, yung mga bagay na sinasabi lang ng Diyos na sinusunod ni Jesus Christ. Maging si Jesus Christ, hindi niya sinunod yung sarili niya. Nung siya'y naging tao o nagkatawang tao, wala siyang ibang sinunod, kundi ang kalooban ng kanyang Ama. Hindi siya nag-create ng kanyang karunungan. Kabagaman siya'y marunong, Diyos din siya Anak siya ng Diyos Nasa kanya ang karunungan Ang sinunod niya, yung utos ng Ama, na kailangan niya mapako sa cross. At siya naman, voluntary niyang ginawa yung bilang Diyos. Kasi Diyos siya Pwede niya naman suwayin yung pantay lang naman sila Pero dahil siya, voluntary niyang binaba yung kanyang sarili. Kusa niyang hinubad, sabi ng Pilipos, ang kanyang pagiging Diyos at siya'y namuhay na parang alipin na kagaya natin. Amen? Naman, intindihan natin yun. Huwag tayo gumawa ng sarili nating kabutihan na alam, okay? Ano pa? Halimbawa, ganito yan. Mamaya, makakalakay din dito yan. Kapag meron sa ating umaway, aawayin mo ba yun? Bagamat alam mong tamang gawin, awayin ko siya para maipakita ko sa kanya yung mali niya. Pero iba yung utos ng Diyos Mahalin mo yung kaaway. Tama ba? Ayun yung utos ng Diyos. Masakit mo sa loob natin, kailangan natin gawin yun. Yun ang tama. Kapag nagtanim ka ng galit sa kanya, o gumanti ka sa kanya, nagipit siya ng dahil sa sa'yo, dahil ginawa kanya hindi maganda, kasalanan niyo sa Diyos at pagpatayon. Sa iyong kapwa, ang tawag doon. Pagka nagalit ka sa kapwa mo ngayon mamamatay tao ka na Ganun ang patakaran ng spiritual Kaya isipin natin yan, gawin natin yung inutos ng Diyos sa ating buhay kasi para alam natin, hindi tayo magkakamali, magkakasala. Amen? Tama mo ba? Nawa, maintindihan natin yun. Kaya pakinggan natin maigi, himay-himayin natin itong katangian ng ating Panginoong Yesus. Matthew chapter 5, 1-48. Ito yung katangian ni Jesus Christ na sinasabi niya na dapat natin gawin sa ating mga buhay, na dapat meron tayo. Kaya napakalaga ng Matthew chapter 5. Ito yung supporting verse ng Pilipos chapter 2. Yung buhay ni Jesus Christ. Okay? Pilipos chapter 2. Ito yung supporting verse niya sa totoo lang. Matthew chapter 5. Ito yung katangian ng ating Panginoong Yesus. Kaya napakalaga nito. Matthew 5:17. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ibig sabihin niya, si Jesus Christ dumating dito para siya mismo ang gumawa ng mabuti na hindi natin kayang gawin. Kasi ang kautusan mabuti at banal. Kaya lang, hindi natin ito kayang gawin kahit anong gawin natin sa ating sariling lakas, kakayahan, kaalaman.
Pag pilit natin ginawa ito, mabibigo tayo. Kaya kailangan natin yung pangako ng kaligtasan. Yung pangako kala Abraham, Isaac at Jacob. Walang iba kundi si Jesus Christ na gagawa ng kautusan na yan na dapat natin tanggapin at patirahin sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito yung pagsulat, yung Deuteronomy 31:31, kung yan nagkakamali, Jeremiah, okay? Yung New Covenant na tinatawag, yung pagsulat ng kautusan sa ating mga puso. Si Jesus Christ, okay? Ang banal na Espiritu na ipapadala ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na sinukuan natin ng ating buhay. Okay? Sa Kanya, sinukuan natin yung buhay natin sa Diyos bilang banal na handog buhay, Roma 12:1, at inalay sa Kanya bilang mababang handog, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Okay? Ay kalumpes natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesus at sa pamamagitan nun ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu sa ating mga puso bilang tatak ng pagiging born again natin, bilang salita ni Jesus Christ na nakaukit sa ating puso, nagagawa at magkukontrol. Sabi ng John chapter 14, huwag kayong malungkot, ako'y aalis, pupunta sa tahanan ng aking Ama, gagawa ko kayo ng matitirhan, babalik ako. Pero habang wala ako, bibigyan ko kayo ng tagapagtanggol, ang banal na Espiritu na hindi paniniwalaan sapagkat hindi siya nakikita. Siya ang gagawa at magtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin kayang aruhin sa kaisipan ng Diyos. Siya ang gagawa ng mga bagay na mahiwaga na hindi natin kayang gawin sa ating mga buhay. Amen? Kaya napakalagang malaman natin ito. 18. Matthew 5:18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kundi man ang kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Okay? Kaya sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liit ang bahagi nito at pagturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino man sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Kaya tinuturo natin ito ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan. Okay, sabi ng Revelation, mapalad ang bumabasa at nakikinig sa mga propesiyang naririto. Amen? Kaya tayong manawang magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Kaya natin ito binabasa mula Matthew to Revelation, Genesis to Revelation, kasi napakahalaga ng salita ng Diyos o itong kautusan o banal na kasulatan. Okay? Ang kautusan natin ngayon, itong banal na kasulatan. Kaya narito ang lahat ng bagay na dapat nating matutunan sa Diyos o sa ating buhay, napakahalaga. At mga bagay na dapat nating gawin sa hinaharap at yung mga bagay na mangyayari sa panahon natin ngayon at sa susunod pang mga panahon hanggang sa pagbabalik at pagkasira ng daigdig na ito. Amen? Kaya, paniwalaan natin ito, panampalatayaan na sundin natin ang kautusan nito, ang banal na kasulatan na binabasa natin ngayon. Amen? Matthew chapter 5, verse 20. Saan tayo? Anong pamagat yun? Doon pa rin. Doon pa rin. Hanggang ano ba yan? Hanggang 20. Hanggang 20 lang pala. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Ano ibig sabihin ito? Kung ang ating pagsunod sa kautusan ay pagsunod lang ng kagaya ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Okay? Yung ating pagsunod sa salita ng Diyos, kung ito ay kagaya lamang ng mga tagapagturo ng panahon nila o ng mga Pariseo, ano ba yung sabihin ng Pariseo? Sino kakala? Brother Neron. Tagapagturo ng kautusan. Tagapagturo ng kautusan. Okay? Sila yung mga tagapagturo biyasa sa kautusan ni Moses nung panahon. Okay? Na nakapag-aral. Mga sa panahon natin, mga eskolar. Okay? Mga tapos ng Bible school. Yan. Yung mga Pariseo. Nakapag-aral. Okay? Ng Bible school. Yan. May nagturo. Nung kautusan ni Moses. Kasi ba nung kautusan ni Moses, yung 10 Commandments. Yung mga sulat ng mga nila Isaiah ng Old Testament, yan ang kautusan. Tayo mo yung New Testament na ngayon, kompleto na.
Kaya yung kautusan, itong banal na kasulatan din. Na yung banal na kasulatan din noon, kautusan tawag doon. Sulat ng Diyos yun sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga pinili niyang mga tao. Tawag doon, kautusan. At yung kautusan din ng Moses na nakasulat sa 2 stone tablet, okay, 10 commandments, yun yung kautusan na tinatawag. At kasama na yung Old Testament, yung salita ni Isaiah, mga sulat ng mga propeta ng panahon. Amen. Sabi rito, kasi yung mga Pariseyo, yung mga tagapagturo, sila yung nagtuturo no, ng kautusan na tama, na mabuti, na tungkol sa Diyos. Kaya lang, sila yung hindi gumagawa noon. Kaya nung dumating si Jesus Christ, ang dami ni Jesus Christ pinorek sa kanila, at nagagalit sila kay Jesus kasi nakokorek sila ni Jesus Christ. Hindi sila makapahayag na sila'y pinangangaralan ng isang anak, ng isang karpintero. Amen? Sila yung mga nakapagturo, ay nakapag-aral ng kautusan o mga tapos ng mga mga matataas na degree. Amen? Amen? Kaya sa panahon natin ngayon, huwag natin tignan ang mga tagapagturo sa kanilang buhay, kung ano yung mga tinapos nila. Baka mamaya maging kagaya tayo ng mga Pariseo na hindi marunong magpakumbaba, na sila yung mga nakakaalam, ngunit hindi nagsasagawa ng mga turo. Okay? Meron bang Pariseo dito sa atin ngayon? Nawawala. Ano ba yung sabihin ng Pariseo? Ito yung mga nakapag-aral na hindi isinasabuhay yung kanilang pinag-aralan. Parang tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Sabi natin sa church, huwag kayo magulo, focus lang kayo kung ano-ano ginagawa ninyo. Ibig sabihin ng Pariseo, hindi kayo nagsasagawa ng mga pinag-aaralan at tuturo. Huwag kayong matutulog sa church, kailangan focus lang kayo. Tapos lahat ng mga itinuturo sa church, dapat isinasabuhay niyo yun. Huwag lang kayo amen ng amen. Dapat naaga kayo pupunta ng church. Dapat, yun naman sinasabi ng Bible kasi, paggalang sa Diyos, dapat kauhawan ang salita ng Diyos. Dapat maging masinang ilaw kasi hindi natin ginagawa. Parang tayo na rin yung Pariseo. Kasi ito yung mga tinuturuan na hindi, na nakapag-aral na hindi ginagawa, yung mga natutunan nila. Pero kaya nilang ituro. Okay? Kaya nilang ituro sa kanilang mga gustong turuan. Kaya lang, yung tinuturo nila, hindi nila ginagawa sa kanilang buhay. Kaya yun yung mga kinorek ni Jesus Christ. Natandaan natin, napakahalaga nitong Matthew chapter 5. Ito yung katangian ng ating Panginoong Hesus. Ito yung ugali ng ating Panginoong Hesus. Ito yung kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Ito yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Itong Matthew chapter 5. Napakahalaga nito na ating basahin at pag-aralan at hilingin sa Diyos na mapasa atin yung mga katangian ito. Matthew chapter 5, yung buong Matthew chapter 5, tandaan natin yan. Dito na tayo, Matthew chapter 5, verse 20. Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa karyan ng langit. Hindi tayo maliligtas, sabi rito. Kapag gano'n ang buhay natin, yung mga pinag-aaralan natin sa church o tinuturo ng mga lingkod ng Diyos sa atin, hindi natin isinasabuhay, walang nababago sa buhay natin, ganun pa rin, hindi tayo lumalago, hindi tayo nakakapamunga, hindi tayo makakapuntang langit, hindi tayo makakapunta sa buhay na walang hanggan. Ayun ang dapat nating malaman. Masakit man sabihin, pero yun ang totoo. Hindi tayo makakapunta sa langit. Impyerno ang kainan na natin. Yan ang totoo. Okay? Kaya yung mga natututunan natin sa church, isabuhay natin. Matthew chapter 5, ulitin ko lang, 5:20. Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa karyan ng langit. Yung mga Pariseo, sila yung mga nakapagturo at nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi nagsasagawa ng kanilang tinuturo. At yung mga tagapagturo naman ng kautusan, sila naman yung nagtuturo na hindi rin nagsasabuhay ng kanilang mga itinuturo. At yung mga Pariseo naman, ito yung mga nakakaalam ng mabuti pero hindi nila ginagawa. O, pareho lang. Okay? Kaya tayo naman, ng mga believers ngayon, na mga nakikinig, dapat huwag tayo tumulad sa kanila. Dapat lahat ng mga salita ng Diyos natin napapakinggan ay dapat malinaw natin naunawaan at ginagawa natin yun sa ating mga buhay. May nagbabago sa buhay natin. Okay? Amin po ba? Ano yung sabihin ulit ng repentance? Repentance. Ano sa salitang Grego ang repentance?
Kababanggit lang kanina, metanoia. Metanoia. Tandaan niya na repentance sa salitang Griego, metanoia. Ano ibig sabihin nun sa English? May pagbabago na nangyayari sa iyong isip at puso. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Wala ba kanila, Brother Meron? Sige, tsaka na natin yan isipin. Wala tayong load. Sige, walang load yan eh. Hindi tayo pag-load ng malaki. Sige? Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Kaya na, pag-pray natin, magkaroon tayo ng load sa ating pag-aaral na nakikita natin mga ibig sabihin para mas maganda, mas maliit. Ano ulit yung repentance sa salitang Griego? Metanoia. Ano ibig sabihin nun sa English word? May pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Kaya yung repentance, hindi yan yung simpleng, Lord, sorry po sa aking nagawang kasalanan, sa aking buhay, tapos mamaya gagawin mo na naman. Ang tawag sa atin ng Pariseyo, tagapagturo ng kautusan ng Pariseyo. Dapat kapag tayo nag-confess, nag-repent, may nababago. Hindi mo na dapat ginagawa yung nire-repent mo. Magawa mo man, hindi ka magpapalipin sa kasalanan mo ulit. Inihingi mo ng tawad sa Diyos yan. At sa iyong buhay makikita talaga na talaga unti-unti. O, minsan instant, talagang wala na sa iyo yung bagay na yun. Tawag doon, metanoia. Repentance. Okay? Tandaan natin yan. Kaya, huwag tayo tumulad, sabi nito Matthew chapter 5:20, huwag tayo tumulad sa mga tagapagturo ng kautusan, ng mga pari. Yung mga pari, sila nagtuturo, kahit hanggang ngayon naman sa mga religion eh. Yung mga pari, hindi talaga nila ginagawa yung mga tinuturo nila eh. Sa totoo lang eh. Mayon yung katotohanan eh. Tinuturo nila, huwag ka sasamba sa mga rebulto, pero sila samba sa rebulto. Tama? Sabi ni Pablo sa New Testament, huwag na kayong sa mga tradisyon nyo, huwag na kayong mamuhay. Sabi ng Diyos hanggang ngayon, bawal pa rin kayong magwalis ng... Sino rito hindi nagwawalis sa hapon? Sa kanilang bahay, bawal pa rin. Oh, bakit? Saan nyo nakita ang katuluan yun? Wala, di ba? Kapag yan pa rin ang pinamumuhay, hindi tayo pupunta langit, impyerno pa rin tayo yung katotohanan. Ito malinaw, oh. Matthew 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa tagapagturo ng kautusan, at mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa karyan ng langit. Kasi yung mga Pariseyo nakakaalam ng katotohanan, hindi nila ginagawa. Tinuturo nila yung isang bagay sa mga estudyante nila, hindi naman nila ginagawa sa buhay nila. Mga pari ng panahon. Kaya kapag tayo nagpasakop sa maling katuruan nila, hindi tayo makapunta ng langit kasi ang dinodiyos natin sila. Yung maling paniniwala. Kaya tandaan natin, yung pagkain, kapag kamahal na araw ng karne, ginagawa pa rin ng ilan. Diba? Tama po ba? Kasi hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos sa Bible. Tama po ba? Kaya baguhin na natin yung mga kaisipan nating mali. Panahon na ngayon ng kaligtasan. Amen? Lumilindol na nga eh. Magpapaalipin pa tayo sa mga maling katuruan. Tama po ba? Kaya tinuturo na natin ngayon yung mga karne. Dapat ilingin natin si Diyos, tanggapin natin yung mga karning bagay. Okay? Matuto tayo sumunod sa Diyos. Gawin natin ang kautusan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa buhay natin. Totoong magkaroon dapat tayo ng repentance sa pagbabago. Ano ulit yung repentance? Sa salitang Griego? Metanoia. Ano ibig sabihin ng metanoia sa English word? Pagbabago. Changing heart, changing mind. May pagbabago sa isip, may pagbabago sa puso, sa Tagalog. Kaya kapag nag-repent ka, nag-confess, yung kinonfess mo na yun, dapat binabago na yun. Okay? Sino magbabago? Yung Holy Spirit na tinanggap mo. Anong puhunan mo? Pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus, pagpapakumbaba. Kaya nga, Roma 12:1, naaalay mo sa Diyos ang buhay mo. Bilang buhay na handog. Ang ibig sabihin ng pag-alay, ano po ibig sabihin ng pag-alay ng buhay? Pagbibigay ng buhay. Kapag ang isang buhay mo, binigay mo sa Diyos, kanino na yung buhay mo? May may-ari. Ikaw pa ba nagmamay-ari niyan? Hindi na. Sino dapat masunod sa buhay mo? Ang Diyos. Pero bakit tayo pa rin ang masusunod? Tama? Ang tawag doon, kasinungalingan. At ang sabi ng Revelation 21, mapupunta ka sa impyerno. Yung mga sinungaling. Kaya pag nag-repent ka, nagsuko ka ng buhay mo sa Diyos, panindigan mo na yung buhay mo sa Diyos na. Dapat wala ka lang kahit katiting
na kaisipan na ikaw pa rin ang may-ari sa buhay mo. Tama? Kapag ikaw ang may-ari sa buhay mo, sabi ng Matthew 5:20, hindi ka makakapasok sa karayan ng langit. Tinuturo na natin ngayon kasi itong karne na ito, masakit ito. Pero nawa, matanggap natin sa ating mga buhay. Kapag nagpaalipin pa tayo sa ating mga tradisyon na nalalaman buhat sa ating mga maling paniniwala ng ating mga lolo, nanay, o rehiliyon na ating pinanggalingan, nagpapasakop pa rin tayo sa kasalanan ng mundong ito. At nanganganib tayo mapahamak sa impyerno. Bawal magmali, huwag magwalis pa kaghapon na, bawal maligo pag mahal na araw, bawal kumain ng baboy. Tama ba? Ano pa yung mga bawal? Marami na itinuturo ng mundo na wala sa kautusan. Sabi rito, dapat eksakto lang ang ating pinaniniwalaan at hindi pwedeng ipawalang bisa. Kasi dumating si Jesus Christ para to pa rin na yung kautusan sa buhay natin. At sabi rito, huwag tayong tutulad sa mga alam ang kautusan pero hindi isinasabuhay. Okay? Kaya hanggang ngayon hindi tayo lumalago kasi hindi natin ginagawa yung kautusan na sinasabi ni Jesus sa atin na dapat natin gawin. Okay? Paano? Ano ba yung pinakabagay na dapat natin gawin? Yung pagpapahintulot natin sa ating buhay na pakinggan yung tinig ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Hindi natin kasi pinakikinggan, tayo ang nabubuhay sa sarili natin. Yung I. O pansinin niyo yung pride. P, R, I, D, E. Nasa gitna yung I. Yung C, S, I, N. I, nasa gitna. Ikaw yun, ako yun, tayo yun. Na hari ng buhay natin. Hindi natin pinagahari ang Diyos. Kaya hindi natin magawang sumunod sa Diyos. Okay? Pero dapat, ibigay na natin talaga yung buhay natin sa Diyos. Hindi na tayo nagmamayari sa atin. Pag sinabi ng Diyos, bumangon ka pag Sunday, nakalagay sa Bible Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Nakasulat na yan sa Bible. Hebreo 10:25, brother niya, sample lang to. Hebreo 10:25. Ito kasi ang pagsunod sa kautusan ganito. Hebreo 10:25. Brother Nieron, sample lang para hindi natin maintindihan. Ang kautusan na sinasabi ng Diyos, itong Bible, salita ng Diyos. At sabi ng Matthew, hindi natin dapat baguhin ang nakasulat kahit tuldo. Pag binago mo yan at hindi mo sinunod, nagkakasala ka na. O, saan yun? Dito, babasahin natin. Yan, sino man, Matthew chapter 5, 18-19. Babasahin ka lang mula, dyan muna yung Hebreo 25. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang isang tuldo o kudikman ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ulitin ko paliwanag. Yung kautusan ng panahon, ito yung Ten Commandments. At yung mga sulat ng mga propeta ng Old Testament. Yun yung pinaniniwalaan ng kautusan, sulat ng Diyos yun sa pamamagitan nila. Tayo naman, ang kautusan na sinasabi natin dito ngayon ay yung Bible na hawak-hawak natin. Bakit? Ito kasi yung Ten Commandments at ito yung sulat na mga nakakasunod pa ba kayo mga kapatid? Nakaintindihan ba ba yung sinasabi natin? Ano yung kautusan ng panahon nila? Sino yung nakapakinig? Ano yung kautusan na sinasabi ng Bible, ng Matthew chapter 5:18? Yung Ten Commandments ng panahon at yung mga sulat ng mga propeta sa Old Testament. Kasi yung New Testament, wala pa yung Old Testament dyan, sinusulat pa lang nila yan Tama ba ba? Matthew, wala pa yung New Testament niya, sila pa lang nga yun Tama? Sila pa lang kinikwento pa lang nila yung mga buhay nila Okay? Buhay ni Jesus. Kaya yung kautusan ng panahon, yung Ten Commandments at yung Old Testament. Yun pa lang yung Bible nila doon. Sa atin ngayon, yung kautusan, yung Old Testament at yung New Testament na. Tama mo ba? Salita kasi ng Diyos yun, na ginamit ng Diyos yung mga tao para isulat yun. Ito yung liham ng Diyos, ito yung sulat niya. At siya yan, si Jesus yan ang kautusan. Kasi siya lang naman talaga ang pinapahayag ng Bible. At ang sabi ng Matthew chapter 5:18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang isang tuldok ni kudlit o kudlikman ng kautusan ay di mawawalang bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So, ibig sabihin, napakahalaga ng Bible. At totoo ito. At lahat ito ay mangyayari at dapat itong sundin natin lahat.
Kaya kapag ikaw ay nagdagdag, nagbawas nito, magkakasala ka. At ang sabi ng 19, kaya sino mang magpawalang bisa sa kaliliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino ang sumunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Kaya natin itinuturo ito na sundin. Amen? Para ituro nyo rin ito sa inyong saling lahi para maging dakila kayo sa kaharian ng langit. Amen po ba? At hindi natin pwedeng pasinungalingan ito magkakasala tayo. Pag hindi natin ito ginawa sa ating buhay, ano mangyayari? 20. Sinasabi ko sa inyo, Matthew chapter 5:20, kung may Bible kayo, basahin nyo. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano na yun? Ibig sabihin, kung yung ating pagsunod sa Bible na kautusan natin ngayon ay kagaya ng pagsunod ng mga tagapagturo noon, ng mga papari nung panahon, ano ba sila? Ibig sabihin ng mga tagapagturo, mga Pariseyo. Sila yung mga nakapag-aral ng kautusan ni Moises, pero hindi nila yung ginagawa sa kanilang buhay. Itinuturo nila yon pero hindi nila isira sa buhay. O hindi naman nakikita sa buhay nila. Okay? Tawag ni Jesus sa kanila mga hangal. Okay? Hindi sila makakapasok sa langit. Tayo rin naman. Nagiging kagaya na nila tayo kasi alam natin yung Bible, binabasa natin. Pero hindi naman natin sinusunod. Ano tawag sa atin? Mga Pariseyo rin. Tama po ba? Tama? Kasi alam natin yung kautusan kasi hindi natin ginagawa. Iba yung ginagawa natin. Ano mangyayari sa atin pagka namatay tayo? Saan tayo mapupunta? Impyerno. Iyon yung sinasabi ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 5 verse 20. Kaya po napakahalaga nitong sermon, yung chapter 5 ng Matthew. Ito yung katangian at kaisipan ni Jesus Christ. Ito yung buong buhay ni Jesus Christ. Supporting verse to lang buhay niya sa Filipos chapter 2. Kaya napakahalaga nito sa mga Bible school, tinuturo itong napakahalaga nitong Matthew chapter 5. Ito yung buhay dapat nating mga Kristiyano na kumikilala kay Jesus Christ. Okay? Tandaan natin kalimutan na natin yung mga luma nating mga tradisyon. Bawal lang ganito, magwalis sa hapon. Sino ba yung mga gumagawa pa nun? Hanggang ngayon. Wala yun sa Bible. Okay? Ano pa? Bawal maligo kapag patay ang Diyos. Kumain ng karne. Ano ba? Ay mga bawal na wala naman sa salita ng Diyos. Alikuran nyo na po yan. Kaya hindi tayo nakaka-move forward. Okay? Bawal yan sa salita ng Diyos. Huwag nyo nang gawin yan. Ang sinusunod nyo yan, demonyo. Sabihin ko na yung totoo. Sumusunod kayo sa katuruan ng demonyo. Tayo susunod sa katuruan ng demonyo. Kasi yan yung mga turo ng tao lang. Na walang basihan, kundi ang sarili lang nilang kaunawaan. Ang tawag doon, religion is person. Kapag ang isang bagay na mabuti ginagawa mo gamit ang iyong lakas, kakayahan, kaalaman, ang tawag doon kasalanan. Okay? Kasalanan. Kasi dapat ang kabutihan ng Diyos lang ang ginagawa natin kasi ang Diyos lang ang mabuti. Tandaan niyo sinabi niya sa binatang mayaman sa mataas ang kato. Mabuting guro. Paano mo makakapunta sa langit? Bakit? Sabi ni Jesus mismo, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kasi walang ibang sinunod mismo si Jesus Christ kundi ang Ama niya lang na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang ibang mabuti kundi ang kalooban ng Diyos. Okay? Kaya yung kalooban lang ng Diyos ang sundin natin. Huwag tayong lalampas sa banal na kasulatan. Huwag tayong magbabawas, di magdadagdag ng propesiyang nakasaad sa aklat ng kautusan. At hindi pinagbawal ito. Ang gagawa nito para sa atin si Jesus Christ na sinukuhan ng buhay natin. Yan napakahalaga ng ulit-ulit ko ng repentance. Ano yung repentance sa salitang Grego? Metanoia. Ano ang ibig sabihin ng metanoia sa English? Changing mind, changing heart. Sa Tagalog, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Pag nag-confess ka, dapat may nagbabago sa'yo. Pag nagre-repent ka, dapat may nagbabago. Lord, sorry po, dahil ako'y mahilig mag-cellphone, hindi na ako nakakapag-attend ng maaga si church. Lord, tulungan mo po ako. Pagka ginawa mo yan, dapat unti-unti may nababago na sa'yo. Okay? Pinaghaharit, iinggan mo na yung tinig ng Holy Spirit. Paano? Yung Bible. Hebrew 10:25. Tama ba 10:25, Brother Miron? Huwag natin kalilitaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ito yung sample.
na ginagawa natin yung ating mga sariling kaalaman, kabutihan. Sample ko lang to. Kung paano tayo nakakasunod minsan sa kautusan. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Nakasulat na yan sa Hebreo. Ano ang Bible? Tsaka alaman natin. Anong tawag sa Bible? Salita ng Diyos. Diyos ang nagsulat nun sa pamamagitan ng mga taong 2 Timothy 3:16. Ang lahat ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit. Yung salita ng Diyos, kinasiyahan ng Diyos yung mga taong nagsulat niyan. Okay? 2 Timothy 3:16. Kaya ang Hebreo 10:25, sino nagsulat niyan? Kasi sa pag-aaral, maaaring hindi si Pablo nagsulat. Oo, may taong nagsulat niyan, pero ginamit ng Diyos para isulat. So, sino nagsulat ngayon yan? Ng Hebreo? Ang Diyos, natural. Kasi Bible yan eh. Ang Diyos na nagsulat niyan. Ngayon, nakasulat na yan. Nakatakda na nakasulat na talaga, di mo na mabubura yan. Utos na yan ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya ang lahat ng taong hindi kumakaligta sa pagdalo sa pagtitipon, ito yung mga sumusunod sa kautusan. Kaya lang, yung mga taong kinakaligtaan yung pagdalo sa pagtitipon, anong ginagawa nila? Kung yung mga taong hindi nakakakaligta, ang tawag, sumusunod sa kautusan, yung mga taong kumakaligta, yung kinakalimutan yung pagdalo sa pagtitipon, anong tawag sa kanila? Sumusuway sa utos ng Diyos. Yun yung ibig ko sabihin. Nakasulat na yan eh. Utos na hindi mo na mababago. Sabi ng Matthew 5:18-19. Hindi mo na kahit tulgok, hindi mo pwedeng burahin. At dapat yun mangyari at sundin. Tama mo ba? Balikan nyo kung may Bible kayo dyan. Matthew 5:18-19. Kaya kapag binago mo yan at hindi mo sinunod, o yan, ulitin natin 18. Tandaan ninyo, maglalawang langit lupa, ngunit ang isang tuldok o kundik man, mukwit, mga punctuation mark, yung mga semicolon, hindi yung mawawala. Nakatakda na yun, nandun na yun. Pag binura mo yun, magkakasala ka. Ngunit isang tuldok o kundik man ang kautusan, ay di mawawala ng bisa. Hanggat hindi lang tutupad ang lahat. Sabi, hanggat buhay tayo, dapat sundin natin yan. Okay? Ngayon, kapag hindi mo yan sinunod, anong tawag sa'yo? Sumusuway ka sa Diyos. Yan ibig natin sabihin. Pero bakit mo sinusuway yun? Kasi may dahilan tayo. At tama naman yung dahilan natin kasi, Pastor, kasi po meron po kaming project sa school. Wala namang masama doon. Tama po ba? Kaya lang, bakit naging masama yun? Hindi ka nakadalo ng church dahil may project ka sa school. Bakit naging masama? Kasi hindi yun inutos ng Diyos. Tama ba? Inutos ba ng Diyos na gumawa ka ng project kahit linggo? Tama? Wala nag-utos sa iyo noon. Yun yung ginawa ni Haring David na nagkasala siya sa census. Yung census walang masama. Binilang niya lang naman yung mga tao eh. Walang masama rin kung ilan na. At kung mananalo sila, kung marami sila, okay, mananalo na tayo sa tingmahan. Tama mo ba? Walang masama rin. Bibilangin mo lang yung miyembro mo eh. Nabawa tayo kasi David. Ilan na ba tayo ngayon? At kaya na ba natin bumili ng aircon tapos mag-ambag-ambag tayo? Bilangin natin to. Wala naman ganang inuutos ng Diyos eh. Tama ba? Bibilangin mo kayo eh. Ngayon, inuutos ba ng Diyos sa akin yun? Hindi. Ginawa ko, nagkasala ako. Kasi hanggat hindi inuutos ng Diyos ang bagay, huwag mong gagawin. Lalo pag wala sa banal na kasulatan. Nasa banal na kasulatan, dumalo ka sa pagtitipon eh. Yung pagtitipon dyan, kasama tong church. Pagsamba, araw ng kapahingahan, kaya dapat tayo magpahinga itong araw. Para sa Diyos yun, dapat gawa tayo ng paraan, kahit importante. Si David, paano siya nagkasala? Hindi sinabi ng Diyos sa kanya yun, binilang niya, anong nangyari? Namatay. Yung mga tauhan niya, ilang libong mga miyembro niya namatay. Pamilya ng Israel namatay. May consequences. Kaya tignan nyo, hindi matapos yung consequences natin sa buhay natin. Hindi tayo umuunlad. Tama po ba? Sabihin ko na yun, hindi tayo umuunlad. Kahit anong sikap natin, kahit anong pumunta man tayo sa ibang bansa, kahit anong bili natin ng mamahaling gamot, may sakit natin, nandiyan pa rin. Tama po ba? Nakukuha nyo? Kasi yun ang consequences. Hindi na tayo makapagbigay sa church eh. Tama po ba? Hindi tayo makapagbigay ng tithes and offering, pagpapakita ng mahal natin ng Diyos.
puro tayo, bibili tayo, ang cellphone natin, mamahal. Ako kahit memorize cellphone ko, ang bili ko dyan, umabot din ng mga 7,000 mahigit, mahal din yun. Tama mo ba? Baka mas mahal pa dyan yung cellphone nyo. Mas high-tech pa dyan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi tayo makapagbigay ng tithes. Ang liit lang ng tithes, 10% lang. Pagka pinaalalahanan tayo, brother, sister, maghandog tayo sa Diyos ha, mag ganitong bagay ha, mag-first fruit tayo ha. First fruit, alam po ba natin yung first fruit? Sino nakakalam ng first fruit? Ano ibig sabihin ng first fruit? Yung unang bunga mo, ihandog mo sa Diyos, ano yun? Yung unang kinita mo sa iyong hanap buhay, kaya mong bigay sa Diyos yun. Ang bigat nun, para sa'yo. Halimbawa ako nag-aral, nakatapos sa pag-aaral, nagtrabaho, kumita, kaya ko mong bigay sa Diyos unang-unang ani ko na yun? Kasi yung ginagawa ng panahon, unang ani nila, binibigay nila sa Diyos yun, niladala nila sa templo. Okay? Ang nakikinabang rin yung Diyos, yung mga nasa mga libitan ng panahon, kasi wala silang bahagi sa lupa. Okay? Wala silang manang lupa, yung mga Levites. Kaya ang bahagi nila yung 10% ng Diyos. Okay? Tayo yung mga Levites ngayon, sa totoo lang. Hindi na dapat tinitignan yung sarili natin. Ang bahagi natin yung Diyos. Kaya bigay lang tayo dapat ng bigay sa Panginoon pagsunod. Okay? At hindi nawawala ng say-sayon. Aanihin natin pagdating ng panahon. First fruit. Ano ba? Tithes. Offering for the poor. Para sa mahihirap. Kaya tayo nangangarap tayo palagi magpuno ng food box yung ating box dyan. Kasi kailangan natin tulungan yung mahihirap. Dapat nga may box pa tayo rito eh. Offering for the poor eh. Tama, parang misyon. Abutin natin ang nangangailangan, yung mga miyembro natin. May sakit kung minsan. Tama, yung mga lingkod ng Diyos kapwa natin na nangangailangan ng tulong. Hindi natin, kasi bakit hindi natin sinusunod yung pamantayan ng Diyos? At wala na tayo kaisipan, kakayahan sundin yung wala yung Holy Spirit sa ating buhay. Tama po ba? Ang dami natin mga hindi nakagawa. Kasi hindi natin pinakikinggan yung Holy Spirit, pinakikinggan lang natin sarili natin. Amen? Nawa, maintindihan natin itong napakalang ng Matthew chapter 5. Wala tayong oras eh. Hindi natin matatapos ngayon, tutuloy natin Sunday, agahan na lang natin. Napakahalaga ng Matthew chapter 5. Amen, na dapat nating malaman. Ito, ulitin ko lang, ito ang katangian ng ating Panginoong Hesus. Ito yung buhay ni Jesus. Ito yung buhay na nais niyang maging buhay natin. Matthew chapter 5, verses 1 to 48. Ito yung buhay niya. Kaya ganito lang muna tayo, tuloy natin sa Sunday. Malaga meron na yung natutunan. Okay, tuloy natin sa Sunday, Matthew chapter 5, verse 20 tayo natapos. Brother Meron, tanda mo ha. Wala tayong oras, mga alas 10 na quarter, dapat nagpupuri na tayo sa Panginoon. Okay, kasi masama yung panahon, medyo huli tayo dumating, kaya medyo na tinuloy natin kahit paano may narinig. Okay, salamat sa Diyos. Kaya nawa, ano ulit may tanong yan? Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, repentance. Para gusto nating mabago yung buhay at totoo, dapat na mag-repent tayo sa ating buhay. Suko natin buhay sa ating Panginoong Hesus. Okay? Gusto ng Diyos, mapagpala ang buhay natin sa totoo lang. Mapagpala tayo. Gusto ng Diyos yun sa totoo lang. Literal at spiritual, gusto ng Diyos na mapagpala tayo. Kaya lang tayo yung gumagawa ng mga bagay na hindi natin ang gusto nating mangyari sa atin. Okay? Tandaan natin, sunod lang tayo sa Diyos. Pagtiisan lang natin yung mga bagay na hinaharap natin at magtiwala tayo sa Diyos. Okay? Meron nga reel sa Facebook na napakinggan ko, nagreklamo siya. Ano ba yan? Lagi na lang ako. Kapag may ginagawa ko, lagi ako nasusugatan. Pag naglalakad lang ako, nadadapa ako. Wala nang mabuting bagay na nangyayari sa buhay ko. May kumatok, anghel. Umalis ka na, wala kami naman matutulong sa akin. Hindi niya alam. Yung sa niya, o sino ka naman? Ano ginagawa ng lingkod ng Diyos para pumunta sa isang kagaya kong mahal sa buhay, walang kwentang tao, na lagi nababahama. Okay? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Sabihin ko sa Diyos yung mga hinaing mo. Oo, sige, sabihin mo sa Kanya. Yung mga gusto ko lang malaman niya eh. Kaya sinabi niya sa Diyos, sabi ng anghel, Panginoon, hanggang kailan ba niya siya itulutang ganyang nahihirapan? Kasi puro kamalasan yung ginagawa niya eh. Hanggang habang buhay, siyang ganyan. Kung sabihin, kalooban ng Diyos sa buhay niya na maging ganun siya. Mahirapan palagi. Inihintulot ng Diyos yun. Okay?
Siyempre, anghel, may free will yan. Ano ba yung pwede kong gawin? Kasi baka naman, pag sinabi ko sa kanya yun, baka magpakamatay. Tama! Wala ka na walang solusyon. Awang walang ganyan. Ikaw sabihin na meron gagawin mo, talong ka na siguro sa building. Wala naman sa kitaling ko na yung buhay ko ba? Kasi Panginoon, baka patayin niya yung buhay niya eh. Bumabay pa yung anghel, tama? Baka magpakamatay po eh, pag sinabi ko sa kanya yun eh. O sige, ganito lang gawin mo. Sabi mo sa kanya, sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanya, mag-thank you siya sa akin. Salamat sa Panginoon. Okay, kaya bumaba uli siya. Okay, ito ang pinasasabi ng Diyos sa iyo. Pakinggan mo maigi. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, anumang kasama, sabihin mo lang daw palagi, sabi ng Diyos, thank you Lord. Okay, thank you Lord. Ngayon, sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa buhay niya, thank you Lord, thank you Lord, hanggang sa unti-unti yung buhay niya na bago. Diba? Nagkaroon siya ng pagbabago. Kasi lahat ng bagay na nangyayari sa kayo, papasalamat na sa Diyos eh. Thank you Lord. Kahit na tuyain siya ng kapwa niya, thank you Lord, salamat sa Panginoon. Naging mahinaon siya sa kaka-thank you Lord niya. Thank you Lord. Kaya sa kakaganong bagay na ginagawa niya, unti-unti, nagkaroon siya ng sigla. Nagkaroon siya ng saya sa kanyang puso. Nagawa niya na yung mga bagay na hindi niya magawa. Nakapagtanim na siya ng mga halaman na pwede niyang kainin. Nakapag-bungkal siya ng tubig na pwede niyang inumin. Kaka-thank you Lord. Kasi puro siya reklamo eh. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat siya sa Diyos sa lahat ng oras, para sa akin, may mga bayarin na naman, ay Lord, thank you Lord, kahit wala akong pera, alam ko, bibigay mo yung pangailan. Tama ba? May sakit ako, pupunta akong church, Lord, thank you Lord, kasi alam ko nanghihina katawan ko, pero may papa naman ako na lumalakad, makakapunta akong church. Tama? Ganun tayo hindi. Pag may sakit, kinukonsiti natin yung sarili natin. May sakit ako, ang sakit ng ngipin ko. Sa ulo ka naman nakahawak. Tama? Ay, ito pala yung ngipin. Lord, sorry, ngipin pala ito. Di ba? Sinungaling pa tayo eh. Kaya naman natin lumakad eh. Tama mo ba? May mga paraan naman. Tama mo ba? May isang ganun tayo eh. Hindi natin pinagpapasalamat sa Diyos ang lahat. Naging reklamador tayo. Hinahanapan natin ng Diyos. Hindi na nga tayo nakakatulog sa Diyos, nakakaperwisyo pa tayo sa Kanya. Amen? Yun yung totoo. Kaya, para makatulog tayo sa Diyos, sa kaligayahan niya, magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Amen? Thank you, Lord. Sabihin natin sa Diyos, thank you, Lord. Sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Yan. Kaya sa bawat masamang bagay o mabuting nangyayari sa atin, lagi lang tayo magpasalamat sa Diyos. Okay? Kaya nandito lang muna tayo, next week na lang. Next Sunday na lang natin ituloy Matthew 5, chapter 20. Pero siyempre, basahin nyo na yan sa tahanan nyo. Napakaganda nitong Matthew chapter 5. Katangian at buhay ito ng ating Panginoong Sus na nais niyang maging buhay natin sa ating buhay ngayon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos at tayo yung manalangin. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, tulad mong malaman namin ang iyong kalooban, ang iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Sino ba kami para turuan mo pa? Pero kami nagpapasalamat sa iyo. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi bago mo palikhain ang daigdig, pinili mo na kami at napatunayan namin yan. Bakit? Dahil narito kami ngayon, Panginoon, nakikinig ng iyong buhay at banal na salita. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. To God be the glory. Amen. 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 Yan, pwede na kayo mag-CR, tapos tayo'y magsimula na sa ating pagsamba sa Diyos. Kailan, Brother Miron?